Yun po, mga kapatid, palakpakan kayo magtiapo ng aksal. Adi man lang pigpigs ka. Para tinapos. Amen. Hallelujah. Tata malam, agadag tayo. I'm not ang preach yung like in the past. I'm more into studies. So, sabi ni Pastor, ang ating topic for the whole month is a committed heart. Amen? Pero ang ating committed heart, pero kailangan meron din tayong title. So, ang ating title for this afternoon, Seeking God's Ways and Doing His Will. Amen? At ang ating verse ngayon ay matatagpuan sa Luke chapter 22, verse 42, katulad ng nabasa kanina. Sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. First of all, gusto ko pong pag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng committed. So, mag-i-start po tayo sa salitang commit. Ano po ba pag sinabing salitang commit? Ano ito? Nangako. Commit means nangako. A pledge to do something. Pag nag-commit ka, you pledge to do something. Halimbawa, pag Christmas natin, di ba? Nag-pledge tayo. Nag-commit tayo. Magbibigay ako ng ganito sa ating Christmas party. So, nag-commit ka. Nag-pledge ka to do something. And, or, I commit to the Lord na magsisimba na ako every Sunday. Ha? Sino tigas dyan? Ngayon, ano ang commitment? Ang commitment ay dedication or obligation. Amen? Pag nag-commit ka, may obligation ka na rin. Hindi po pwedeng nag-commit ka pero hugas kamay sa obligation. Lagi pong magkasama yan, kaya tinawag na commitment. Pag nag-commit ka, may kasamang obligasyon. We as children of God, we are dedicated to worship the Lord. Amen? Amen. We are obliged to worship the Lord. Obligasyon natin. Why? Because we were created to worship God. Amen po? Amen. Bakit kailangan purihin natin at sambahin ang Diyos? Because without God, we are nothing. Without us, God is still God. Amen po? Purihin man natin o hindi ang Panginoon ay Panginoon pa rin. Amen. Pero kung hindi natin pinuri ang Panginoon, we are nothing. Ang pagpupuri po sa ating Panginoong Jesus ay para sa atin, hindi po para sa Kanya. Amen po? Ngayon, ano ang committed? Kasi ito ang topic natin. Committed means a heart that is settled with God, seeking His ways. Amen? A heart that reached an agreement with God, seeking His ways. Yung puso natin na nagkaroon ng agreement sa Panginoon, na susundin ang kanyang mga kagustuhan, na susundin ang kanyang mga kautusan. That is being committed to the Lord. Amen po? Dito po sa verse na ating binasa, sa Luke 22, verse 42, wala po tayong mababasa dito na committed na salita. Subalit, kung aanagin po natin ang ibig sabihin ng panalangin ng ating Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama, konti lang po ito. May commitment po dito na nakapaloob. Committed siya dito sa ating Panginoong Diyos Ama. Sabi niya, Jesus is committed to do the will of the Father. Ang dalangin po ng ating Panginoong Jesus ay ganito, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa atin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang ating kalooban, kundi ang nais mo. Jesus is prioritizing the will of God. Jesus seek the will of God. Ganun po tayo. Do we prioritize the will of God? Do we seek the ways of God? Isa po ito sa pinakamahirap. Kasi we can preach in the pulpit, and then when we go out, we do the other thing. So,
when we are committed to the Lord, may kasama pong mabigat na obligasyon. Sabi niya, Ama, kung pwede lang, kung iibigin mo, take this cup. What is this cup that Jesus is talking about in this verse? A cup of suffering. Amen? Amen. Sabi niya, Ama, kung pwede lang, kung ibigin mo, take this cup, a cup of suffering away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Why Jesus is to go through the cup of suffering? Bakit? Para yung ating mga cup would be filled with blessings. Amen po? Amen. Alalahanin po natin, our Lord Jesus is 100% God, but also 100% man. Kasi pinanganak siyang katulad natin, may dugo, nakakaramdam, pinanganak siyang katulad natin. So, He's 100% God, but also 100% man. So, alam niya yung hirap na kanyang pagdadaanan sa kamay ng mga Pharisees and the Jews. Kaya kung dumadaan po kaya niya sinabi na, na sabi niya, Father, kung pwede lang, kung ilipigin mo, tanggalin mo, alisin mo sa akin itong cup of suffering na ito. Kasi alam niya, yung pagdadaanan niyang hirap sa kamay ng mga Pharisees and his brothers, the Jews. Kaya kung dumadaan po tayo sa anumang pagsubok, kahirapan, sakit, whatever na pinagdadaanan natin dito sa ibabaw ng lupa, the Lord knows it all. Amen? Amen. Wala po siyang hindi alam. Dahil alam po niya ang pakiramdam ng nahihirapan, dahil nahirapan po siya, alam po niya ang naramdaman ng nasasaktan, nasusugatan, pinagdaanan po niya ang lahat yun. For our sake. Hindi niya pinagdaanan yung mga bagay na yun for His sake, but for our sake. Amen. Pinagdaanan niya ang lahat ng hirap, from beating to scourging, binuraan siya, sinampal siya, pinako siya sa krus, not for himself, but for us all. Amen po? So lahat ng kanyang tinanggap na paghihirap at sakit physically ay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Amen. Kumbaga, He submitted Himself as a lamb into the slaughterhouse. Kasi nga i-offer siya. Tandaan natin na He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So He submitted Himself. No one can take the life of Jesus. He submitted Himself. Amen? Sabi po niya sa verse 44, and being in agony. Ano ang agony? Torment. He prayed more earnestly, then his sweat became like a great drops of blood falling down the ground. At nang siya'y nang lulumo, ay nanalangin siya ng mas lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng dugo na nagsitulo sa lupa. Alam niyo po, being in agony, it means a great unexpressible emotional pain. Sino na po yung nakaranas nito? Yung masamang-masamang lugo pero you cannot express? Ito po ang pinakamasakit. Amen. Yung masakit na masakit ang kalooban mo pero you cannot express. This is a torment for one person. Amen? Ito yung pinakamasakit, yung umiiyak yung puso mo pero wala kang magawa. Ito po ang torment na sinasabi. Sa medical term po, ang tao ay nagdaranas ng extreme stress, ay nagpapawis sila ng dugo. Very rare. Very rare, hindi marami. Konting-konti lang na kondisyon na ang tawag ay hematohydrosis. So, may term po ito, yung nangyari sa ating Panginoong Yesus na nagpawis siya ng parang dugo. Sa term natin ngayon sa medical ay hematohydrosis. Nangyayari po ito dahil sa extreme stress. So, Jesus went through sobrang stress dahil po sa pagdadaanan niya yan. So, our Lord Jesus was in agony, a torment, or extreme stress. So, He prayed to God, the Father, na kung pwede lang, let this pass away from Him. But not my will, but yours be done. So, dito po, magpapakita na our Lord Jesus Christ was committed to do the will of the Father. Amen? Kung pwede nga lang, ayaw niya eh. Pero sabi niya, not my will, Father, but yours be done.
With extreme stress, Jesus seek the will of the Father. Jesus seek the ways of God. Amen po? Amen. And what is the will of the Father? For Jesus to go on the cross as a lamb suffering to pay for the sins of the world. Nasa dyan po yun. Amen po? Sa ating pong buhay na mga believers, may mga binitawan tayong mga pangako sa Panginoon. Sino po yung nagbitaw ng mga pangako dito sa Panginoon na after few days, few months, nakakalimutan natin? Sa ating pong mga buhay as believers, may mga binitawan tayong mga pangako sa Panginoon. Halimbawa, mag-church na ako linggo-linggo, lalo nung nagsakit ka, tapos napagkali simbaan, limain ka din nararamdaman ni Pastor. Agsimba ako nga di Domingo, pero ito no lumain ka, no nadantit Domingo, nagadunga lalabaan, nagadunga dadalusan, nagadunga nagmayat ti maturo. Ha? But because you are committed to God, pipilitin mong magbihis at ihahakbang mo ang mga paa mo papuntang church. Iwanan mo yung mga lapahin mo, yung pinagdalos mo, pinagkortinam, iwanan mo pati yung aircon mong kwarto at pupunta ka sa church. That is prioritizing God, seeking His ways, doing His will. Amen po? Katulad din po ito ng mag-asawa na nagbitaw ng mga vows and commitments sa bawat isa. Nga tayo man, tayo mayo na padasan na nagkasal. Apay madigay at nga to. Nga to yung praise the Lord. Sa mag-asawa, hindi po biro yung mga vows ninyo sa harap ng mga pastor o pari. Speaking the single one here. Hindi po biro yung mga vows. Kasi yung pastor o pari yung nagkakasal sa inyo, but you are putting your vows into the Lord. Amen? Next birthday ko may dinasawak niya. Hallelujah. Pag nagpakasal po ang dalawa, both parties need to understand na committed na sila sa isa't isa. Pag sinabing committed sa isa't isa, ang nervous ang isang mapulpulo lang. One for all for one. Amen? Wala na yung, kasi pag binata ka, dalaga ka, I, me, myself, mine. My house, my car, my credit card, sa'yo lahat. Pero kapag nag-asawa ka na, yung pera mo sa bangko na 1 million, magiging ours na. Magiging ours na. Our money, our bed, our towel, lahat magiging ours na. Hindi mo pwedeng sabihin na, asawa ko yan, committed ako sa kanya, then we live as if we are single. Hindi po pwede. When you say you are committed to someone, then there is no room for others. So kasi kayo nataboy pa rin na kaya kumikita ti sa balen. Kasi kayo natagal pa rin na kaya kumikita ti sa balen. Your eyes should be only to that one that you are committed with. Amen po? Amen. When you say you are committed to someone, then there's no room for others. Amen po? Amen. Kaya nga sinabi na committed, there is may kaakibat na sacrifices. Being committed is a great sacrifice. Hindi lang bara-bara o nag-asawa ko, nubigat na di ka man barkada mo. Hindi po. Kaya sa mga mag-aasawa, isipin po nyo, priority ang taong kung kanino ka nag-commit. Amen po? Amen. Like my Pastora Amalia Six. Very committed siya sa kanyang asawa. Hindi na di kami Mindanao, haanin makatungtong. Haan pa yung agisa mo, na napagandang pag-video. So, tayo po bilang nasa religious or Christian group or sect, it involves sacrifices. Amen. Naniniwala po kayo na tayo in religion or Christian sect, Christian group, may kaakibat na malaking sacrifices. Kaya sinasabi na minsan ni Pastora Lota, si kailangan na nabanbanugak ko na. Palagi ko man, sacrifices. Ha? We commit to serve
for the glory of the Lord. Not for pastor, not for Pastora Nestle, not for me, not for Pastora Lota, Pastora Amalia. Hindi po tayo pumupunta dito because of us. We serve, we commit for the glory of the Lord. Amen po. Kaya kahit po pagod, kahit masakit ang ulo, maraming trabaho, may sakit si Blue, pag may Wednesday worship celebration, ikartarigatak timapandibaling kanawan, uray hanap pa ng maldaw. Kumain magkikapitin ko. Amen? So, you are seeking, committed. Being committed is you are seeking the ways of God. Pati sabi nga, seeking the ways of God, the ways of God, and doing the will of God. Amen po? Alam niyo po, pag iniisip ko ito, seeking the ways of God, doing the will of God. Wow. Mahirap po. Parang mahirap. If we put our trust in our flesh. Don't put our trust in our flesh. Put our trust in the Lord. Amen? Amen. Kasi itong flesh na ito, katulad ng dalawang dalimbawa. Si pastor, halimbawa, may ihahatid siya malayo. Dalaga na maganda. Don't trust your flesh, pastor. Because you have this your flesh. Amen? Amen. So, sabi nga dito, because we are committed, we are seeking the ways of God, we are doing the will of God, and that is to serve in His kingdom. Amen po? Bakit tayo na ginagawa ang lahat ng mga ito? For the glory of the kingdom of God. Not for the glory of anybody. Sabi nga sa Bible, don't please anyone. We come to church not to please anyone, but to please God. Amen po? Sabi niya sa John, konti na lang po. Sa John 6:38, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Not our will, but the will of God. We are doing all this for the glory of the Lord, because this is the will of God. Amen? Amen. That is being a committed heart. Amen po? Sabi niya, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Jesus is committed to do the will of God. Jesus, our Lord, is committed to do the will of God. And what is that? To come and save the world. Amen po? Nakukuha po natin. Amen. Amen. Sabi nga sa John 5:30, I do not seek my own. Katulad po ba tayo ng Panginoon ngayon? Alam niyo po, gusto kong ini-example ang Panginoon kasi He is so perfect. He is so lovely. Kung baga nakikita ko sa Kanya, He is so velvet. Alam niyo yung velvet na tela? Napaka-soft. But then He is also still very hard. But nakita po natin na He is very soft because of His mercy. He's unempty. But then, ayaw din niya na ikaw ay nagkakasala. There is always forgiveness in the Lord. But, sabi niya, I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, dito po ako magtatapos. Ang ating Panginoon na anak ng Diyos, wala siyang priority. Isa lang ang kanyang priority. Ang gawin na ang kagustuhan ng ating Diyos amang lumikha. How much more us na kanyang mga nilikha. Kasi without Him, we are nothing. Sana makita sa buhay natin na committed tayo sa Kanya na kahit man lang sa araw ng pagsamba, mapasaya natin ang ating Panginoon. Kasi God gave us six days to work. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado. Naglaba ka, Teoreno, pinigatan na naglaba ka. But save that 3 hours for the Lord every Sunday. Amen? Kasi ito po yung gusto ng Panginoon. Ang tayo ay magpuri sa Kanya.
Pwede, magpuri tayo sa bahay. Pero there is a power when you come into His kingdom, because the church is His kingdom, part of His kingdom. There is a power when the believers come together and pray to the God of Israel. Amen po? Amen. May power po kapag may kaya nga sinabi niya, if one or two umiling sa Kanya, ito ay ibibigay. Amen po? Kasi there is power. Kaya, wag pong sabihin na karkararagak mo, ito'y balay ko. Kailangan po natin. Kaya nga sabi sa Bible na noong nag-send out ang ating Panginoong Jesus by twos, hindi po pwedeng mag-isa lang niya. Pag nag-send out noon ng Panginoon, dalawa, para may kakampi. Halimbawa, nasasaktan yung isa, may magtatanggol. Amen? Paano pag dalawang nag-send out, tapos yung isa pala ay masama ang loob. Kang kanin dagi may isang ngeke, sige kanin yun. Hindi po. Amen po. So, ngayong hapon, isa lang po yung gusto kong ibigay sa inyo. Prioritize the Lord by seeking His way and doing His will. Amen po? Amen. Kakayanin po natin ito by the grace of the Lord. Amen po? Amen. That is having a committed heart. Amen po? Amen. Yun lamang po, kantahin po natin yung kanina sa steadfast. Sana kakapsa, turin nung kaspi kabasit, kasabot tinabati, kadagiti puso tayo. Tumakter tayo kakapsa. Yeah.
panibago sa bawat umaga. Kaya Lord, sa pagkakataong ito at sa hapong ito, Panginoon, kami pa yung hihingi sa iyo ng kapatawaran na sa mga simpleng bagay, Panginoon, simpleng pag-show namin sa inyo ng pagmamahal, ay mahirap po namin na ibibigay dahil Lord, mahirap po ang magbigay ng isang commitment, Panginoon. Ngunit Lord, sa hapon ito, kami ay tumutulong sa inyong banal na harapan. Nabigyan niyo nga po kami ng kataginuhan na nagmumula sa iyo. Kung paano ka namin ibigin, unahin, i-priority sa buhay po namin, Panginoon. Alam po namin, Father of God, Lord, na we are now living in the last days. At hindi na po ito yung sinasabing playtime ng aming Christian life, Panginoon. Kaya Lord, kami ay nagsusumamo sa inyo, Father of God. Bigyan niyo po kami ng pusong tapat na magmamahal sa inyo, Panginoon. Maraming salamat muli, Father of God, sa inyong mga salita na siyang nagpabuhay po sa amin, Panginoon of God, upang kami ay patuloy na lumapit sa inyo, magtiwala ng lubusan, at Lord, lumamoy sa inyong presensya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Father of God, na ibigay din po ang marapat dapat lamang sa inyo na pagsamba at pagpupuri. Maraming salamat, Lord, sa inyong ginamit sa hapong ito, sa buhay po ni Pastora V. Patuloy, Lord, na kayo pong mag-anoint po sa kanya, Panginoon. At hindi lamang dito, Father of God, Lord, sa nasasakupan ng compound na ito siya magningin. Lord, nagawin mo siyang maging isang asin, Panginoon of God. Kundi, Panginoon Lord, sa mga lugar na kanyang pupuntahan, sa mga kaibigan niya, Lord, o God, na makakasalamuha, ay makita sa kanyang mukha ang kaluwalhatian mo. Kahit, Lord, na hindi siya magbitaw, Panginoon of God, ng inyong mga salita, ay mararamdaman kanila sa pamamagitan mo niya, Panginoon, dahil siya ay puno ng presensya mo, Panginoon. Kayo, Lord, ang mag-ingat sa kanya, maging, Lord, ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy, Lord, nabigyan niyo po siya, Lord, ng wisdom and knowledge na nagmumula sa inyo pang makahikayat pa ng mga kaluluwa na hindi pa sumampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy, Lord, naglinikling po namin ang katagumpayan ng aming gawain sa hapong ito. Patuloy, Banal na Espiritu Santo, na kayo pong mag-manifest, gumalaw sa apat na sulok, Father of God. Lord, ng tahanan ito, Panginoon of God, na kanilang ipinapagamit. Kayo pong mag-bless, Father of God, sa tahanan ito dahil pinapasok po nila, Panginoon of God, ang ganitong gawain, Panginoon. Muli, Panginoon, patuloy, Father of God, na kayo lamang ang itinataas po namin sa aming buhay. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo.